so right across the sky. Totoy! Ivy! Totoy! Ivy, kung narinig mo ako, sumagot ka! Totoy! Ivy! Totoy! Ivy! Totoy! Come on! Ang tagal naman nila sa loob, Toy. Bakit kaya ang tagal nila sa loob? Bakit kasi hindi nyo sila pinigilan? Kapag may nangyaring masama sa daddy ko, de-demanda ko kayo. Excuse me? Pumasok ang daddy mo sa loob para sagipin ka. Walang pumilit sa kanya. At lahat naman tayo dito nag-aalala para sa mamahal natin eh. Kaya pwede ba? Umihimik ka na lang. Tignan nyo! May lumalabas! Totoy! Daddy! Daddy! Ay! Daddy! Kailangan niyo... Daddy! Ay! Hector! Ay. Obet, malubha ang kalagayan ni Tatay Hector at saka ni Sir Roman. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Neneng, alam mo meron ka pang isang hiling na pwedeng magamit. Obet, pwede naman ako humiling sa'yo na pagalingin mo silang dalawa, di ba? Obet, huwag mo ako papiliin ng isa. Mahirap yun. Parang awa mo na. Neneng, pwede kong gawin yun. Pero pagkatapos ng ano, hindi ka rin nila maaalala. O kaya, pwede mo hilingin na sana hindi mo nakita yung garapon ko. Wala kang maalala sa mga nangyari. Lahat magbabalik sa dati. Pero makakalimutan na kita. Wala nang ibang paraan, Neneng. At kung meron man tayong nararamdaman para sa isa't isa, merong isang bahagi ng utak natin na hindi makakalimot sa atin. At isang araw, magkikita tayo ulit. Pero ayoko. Neneng, kailangan mong gawin to. Kailangan mong hilingin to, Neneng. Obet, ang pangatlong hiling ko ay sana hindi ko na lang natagpuan ang garapon. Paalam, Neneng. Mahal kita. Mahal din kita, Obet. Neneng! Good morning! Meron akong mainit na pandesal. Neneng, yuy! Morning! Pandesal! Tay! Oh, teka. Para saan yan? Ewan ko. Wala lang. Gusto ko lang. Kabataan talaga mahirap intindihin. Ganito na lang. Ito, iiwan ako sa kusina. Tapos, kakainin nyo. Tapos, ikaw, hatid mo ang atin mo kay Ma'am Linda niya. May gagawin pa ako ha? So, kayo na bahala rito. Good morning, Philippines! Ate, may plastic ka pa ba? Kasi sira na yung lalagyanan ko ng gamit. Totoy, huwag ka mag-alala. Pag marami ako nabentang tokneneng tong araw na to, bibilan kita ng backpack. Lagi mo namang sinasabi yan. Hindi naman nagkakatotoo. Mahirap talagang maging mahirap. Alam mo, okay lang yon. Buti nga, meron pa tayong tirahan. Tapos, 3 beses pa tayo kumain sa isang araw. At ang pinaka-importante, magkakasama tayo at masaya ang pamilya natin. Oks na yun sa akin. Siguro, maganda yung napanaginipan mo, no? Kasi, good mood ka ngayon, eh. Lagi naman ah. Ate, ano yun? Eh parang may nawawala sa bag ko eh. Pero, di ko matandaan kung ano.
Male, halika, labas na tayo para makakain na. Ma'am Linda, marami po ba kayo papalabas sa akin ngayon? Kasi ganado-ganado po ako magtrabaho eh. Neneng, maupo ka muna. Upo ka muna. Kailangan kausapin ka namin ni Roman. Eh, bakit po? May nagawa po ba akong hindi niyo nagustuhan? Neneng, Milagros Malabanan ang pangalan ng nanay mo, hindi ba? Ay, opo! Bago niya po napakasala ang Tay Hector, yun po yung dating pangalan niya. Eh, bakit niyo naman po natanong? Kakilala ko siya noon. Hindi lang basta kakilala. Naging nobya ko siya nung naninilbihan siya dito. Sa hindi ko malamang dahilan. Isang araw, bigla lang siya nawala. Hindi na siya nagpakita muli sa akin. Hindi alam ni Roman na sinisanti si Milagros nang nasira akong asawa nang malaman namin buntis siya. At ikaw yung dinadalang bata. Bakit niyo to sinasabi sa akin? Matagal kong inilihim kay Roman ang alam ko tungkol kay Milagros. At sa naging anak niya, hinanap kita at kinumbisi kitang manirahan dito. At inisip ko na sa tamang panahon ko ipagtatapat ang lahat. Neneng, ako ang tunay mong ama. Paano nangyari yon? Eh, hindi niyo kami pinuntahan ni nanay nung malubha na siya eh. Neneng, hindi ko alam kung saan ko siya hanapin. At hindi ko alam na nagkaroon kami ng anak. Ngayon lang sinabi sa akin ni Mama. Pero kung alam ko lang sana, matagal ko nang binaligtad ang mundo para hanapin kayo. Minahal niyo man lang ba ang nanay? Neneng, hindi ko siya nakalimutan. Kung alam ko lang sana nagkaroon kami ng anak nun, hindi sana... Ang dami naming tiniis ng nanay! Namatay siya dahil malubha ang sakit niya! Dahil wala siyang pambili ng gamot nun! At kayo dito, nagpapakasarap dito sa bahay niyo! Hindi ko alam kung matatanggap ko pa kayo bilang tatay ko. Bilang pamilya ko. Neneng? Alam mo, Iha, bakit ba kailangan mamulot pa tayo ng basura dito? Alam mo, ganito na lang. Ba't kaya hindi mo kausapin si Roman? Wala naman siya kasalanan. Bigyan mo siya pagkakataon. Naniniwala kayo na hindi niya alam ang tungkol sa akin? Oo! Ultimong nanay mo nagsabi sa akin eh, na bago sila mag-iwalay, ang tatay mo hindi niya sinabing buntis siya. Bakit hindi niyo naman kilala ang tatay ko ah? Hindi nga. Kahit isang beses, hindi binanggit ng nanay mo kung ano pangalan ng tatay mo eh. Yun, promise ko, hindi ko talaga alam. Hindi ako nagsisinungaling. Ano ba balak mo? Ayaw ba siya kausapin? Bakit parang gustong-gusto niyo kami mag-usap? Eh parang pinapamigay niyo na ako nito eh. Hindi sa ganun. Kaya lang ikaw mismo, di ba pangarap mong makita at malaman kung sino ang tatay mo? Pagkakataon na to, wag mo sayangin.
Tay, pwede ba? Iba na lang pag-usapan natin. Huwag na lang tungkol kay Sir Roman. Ikaw. Oy, huwag mong hawakan yung madumi, baka magkasakit ka. May nagsabi sa akin na iuwi ko to at saka baka mapakinabangan pa to. Konting linis lang dito, okay na. Mga kabataan talaga, ibang klaseng hirap intindihin. Bahala ka. Neneng, anak. Ilang taong kong gustong hanapin ang tatay ko. Nung bata pa ako, yun lang ang pangarap ko sa buhay eh. Ang makilala siya. Laging laman ang isip ko kung paano ko siya makikilala. Tatakbo ba ako pag nakita ko siya? Yayakapin ko ba siyang mahigpit na mahigpit? Pero, nung nalaman ko po yung totoo, hindi po ako makagalaw. Hindi po ako makahinga. Dahil nangingibabaw ang sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung mapapatawad kita dahil pinabayaan mo ko ng mahabang panahon. Anak, hindi mo na ba ako mapapatawad? Hindi ko naman po dapat pairalin ang pride ko dahil marami pong mawawala sa akin, di ba? Anak, patawarin mo na ako. Wala na tayong magagawa sa mga nangyari. Pareho lang tayo nasaktan. Kaya sana tulungan mo akong baguhin ang mga pagkakamaling yun. Patawarin mo na ako, anak. Tay. Salamat. Hi, Roman! Hi! Hello! Daddy. Hello? Hi, Mama! Oh, mukhang marami kayong napamili ah. Well, alam mo naman kami, ang favorite sport ay mag-shopping. This is the only thing na nagpapaganda sa mood namin ng anak natin. Alam mo, mas gaganda pa ang mood mo kapag narinig mo ang balitang kanina ko pa gustong sabihin sa'yo. Di ba ang sabi mo sa akin? Buong suporta mo sa paghahanap ko sa nawawala kong anak? Of course! Kung saan ka liligaya. Of course, my darling. Debbie, nakita na namin siya ni Mama. Ano? Anong ibig sabihin? Neneng? Neneng! Halika, anak. Sandali lang. Sandali. Roman, anong ibig sabihin yan? Pwede ba? Palayasin mo yung kutsina na yan dito sa pamamahay natin?
At sino ka magbabawal kay Roman kung yun ang gusto niyang gawin? Ang totoo pa niyang anak ang pipigilan mong tumira dito? Samantalang ang anak mo sa ibang lalaki, ang siya nagpapasarap sa bahay na ito? Mama, ano ibig mong sabihin? Ay, sandali. Ay, Mama, alam mo ako, medyo masama ang loob mo sa akin. Pasensya na ako. Pero wag mo naman akong sirain sa harap ng mahal kong asawa. Tumigil ka, Debbie! Roman, hindi mo anak si Ivy. Narinig ko ang usapan nila sa labas. Kaya pala, kahit anong gawin ko, hindi ako mapalapit yan kay Ivy. Eh, hindi ko pala yan tunay na apo. Debbie? Totoo ba ang sinasabi ni Mama? Wait. Kasi, alam mo kasi, Roman, we've been married for 20 years. Huwag naman nating sirain ang lahat ng yan dahil lang sa... Totoo ba yan? Totoo ba yun? Oo, totoo. Kasi, alam mo, buntis na ako dun sa dati kong boyfriend nung nagpakasal tayo. Kasi iniwan niya ako eh. Takot ako sa mga magulang ko, kaya nung niyaya mo ako, bigla tayong nagpakasal. Roman, patawarin mo ko, please. Lumayas na kayo! Habang kaya ko pa magpigil. Lumayas na kayo! Layas! Neneng! Sino ka? Saka, paano mo alam yung pangalan ko? Hindi mo ka nga alala. Eh, bakit alam mo kailangan mong halikan yung garapon ko para makalaya ako? Aba, malay ko. Inalikan ko lang. Hindi ko naman alam na may lalabas pala maligno dyan, oh. Hep, hep, hep. Hindi ako maligno. Isa akong genie. At dahil sa ikaw nakakuha sa aking garapon na magkakaroon ka ng 3 kahilingan. 3 kahilingan? 3 kahilingan! Kahit ano? Kahit ano. Parang nangyari na to dati sa akin. Pero hindi ko lang maalala eh. Sandali, maiba tayo. Eh kung ikaw ang tatanungin ko, ano yung unang hiling mo? Unang hiling ko, isa lang ang hiling ko, ang makalaya. Eh di yun ang unang hiling ko. Sandali. Baka nabibigla ka lang. Eh, hindi. Obet, yun ang gusto ko. Gusto ko, lumaya ka na. Tinawag mo akong obet? Wala lang. Gusto lang kitang tawagin ng Obet. Bakit? Tao na ako! Neneng, paano na yung pangalan ko? Eh, hindi ko sinasabi sa'yo yun. Ewan ko, hindi ko nga alam eh. Oh, tao na ako. Teka, sa akin to ah. Gawa ko to eh. Eh bakit na sa'yo to? Ewan ko. Neneng. Pwede ba kitang makasayaw bago man lang matapos yung kanta? Kasi talaga eh, no? Nangawit ako.
okay na rin ang parusa. Basta nakuha ni Obet ang kanyang happy ending. Minsan, masaya nga maging genie. Hoy, ikaw, Utal. Ito ba yung ginawa mo, ha? Ayaw mo bayarin damage ng auto ko, ha? Anong hindi kayo tumitingin? Ikaw may kasalanan kung bakit naggagano ng kotse mo. Ako may kasalanan, ha? Kaya mo bayaran yung auto ko, ha? Keith, ano ba? Sige! Subukan mo, Keith. Subukan mo bugbugin si Totoy. At isusumbong ko sa admin na muntikan mo na siyang masagasaan. Nakita ko kaya ang lahat. Sige, Faye, para sa'yo, hindi ko natutuloy. Hanggang salita lang kayo! Buli mo! Buli mo! Totoy, gusto mo bang magmerienda? I-celebrate naman natin yung victory mo. Hindi bang nakakahiyang kasama mo ko? Hindi, no? Ano ka ba? Wow, Miss Neneng, ang ganda-ganda mo naman ngayon. Salamat, Ivy. Ba't nandito kayo? Doon kayo sa likod, nakakagulo lang kayo dito. Sorry, Sir Roman. Sorry po, Dad. Sorry po, Sir Roman. Ay, Tay, gusto ko po nandito po sila sa celebration tong araw na to. Ikaw ang bahala, anak. After all, it is your day. Neng, maraming salamat sa kabaitan mo, ha? Tsaka, sana patawarin mo ako sa lahat ng kasamaan na ginawa ko sa'yo. Wala nan. Pareho lang tayong biktima sa pangyayari na ayaw natin mangyari sa ating buhay. Halika na, anak. Obet, alagaan mo si Neneng, ha? Siguraduhin mo lang. Kung hindi, dalawa kami nga hunting sa'yo. Huwag po kayo mag-alala. Aalagaan ko po si Neneng. Opet, nervous ako. Huwag ka mag-alala, Neneng. Mula noon hanggang ngayon, alam mong ang bawat hiling mo, sagot ko. Isang halik lang ang kapalit. Mamaya na down payment. Pagkatapos na ng kasal. Sige po. Huwag ako hawakan mo yung ikakasal sa'yo. Sige po. We are young, we are free, we are whatever we want to be, and life can take us where it wants to go. Near far, here we are, spreading our wings so we could fly away to where the day is oh so bright. It's never easy, Oh, that much we know. never easy, but somehow we'll make it. we can build a castle right across the sky, and believe in love to always feel alive. There is so much more that we will need to see, growing closer every day towards our dreams. We can build a castle right across the sky,
to always feel alive. There is so much more that we will need to see. Marcia! 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 Kumain ka na nga. Sige, kung ayaw mong kumain, bahala kang magutom. Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Nauubos ang pasensya ko sa'yo, ha? Kumain ka na sabi! Ano ba? Lucy, huwag mo nung saktan ng bata. Pabayaan mo nga akong disiplinahin ng anak ko. Nispoil kasi ni Ami yan, kaya ganyan yan eh. Tama na. Lucy, kausapin mo na si Patrick. Marcia, pumasok sa kwarto. Dala mo ba yung papeles? Ano to? Nambibisit ka ba? Alam niyo, hindi ako papayag eh. Hindi ako papayag na kunin yung si Marcia at hindi yun siya madadal sa Amerika. Alam mo, Patrick, bahala ka. Bahala ka na sa buhay mo. Kahit hindi ko siya mailabas ng bansa, sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita kahit kailan. Patrick, umalis ka na. Wala kang kwentang kausap. Alam mo, Lucy, sabihin mo na lahat ng gusto mo sabihin. Ipaglalaban ko si Marcia. At ipaglalaban ko karapatan ko bilang ama niya. Tandaan mo yan. Alam ko to ah. Nagawa na natin to noon. Hindi. Practicein na natin maglakad, okay? Sige. Okay. Kaya ta? Aray. Hindi ko pa kaya. Sige. Tutulungan kita. Yan. Kailangan masandalan. Okay, slowly Okay. Ready? Kaya mo naman pala eh. Sige, ikaw na lang. Kaya mo naman eh. Sige, slowly Kaya mo yan. Sige na. Halilat, hindi ko pa kaya. Kaya mo yan. Sige, go. Slowly, 1. Halilat. Good. Halilat. 2. Halilat. Ang hina mo. Galing ko nga eh. I have you just where I want you. Palpak ata akong therapist. Walang progress sa therapy mo. I think we're making good progress. Paano ngayon yan? Hindi pinirmahan ni Patrick yung mga papeles. Kailangan na natin bumalik sa Amerika. Inaway mo kasi. Ayokong magmakaawa sa kanya. Kailangan na natin dalhin si Marcia sa LA. Naghihintay na rin yung Amerikanong aampun sa kanya. Charlie, mas importante yung immigration status mo kesa magpapaampon mo kay Marcia. Bumalik na lang tayo sa LA. Anong gagawin mo sa bata? Sasolin mo kay Ami? Of course not. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko na ibabalik si Marcia sa kanya. Kay Patrick? Lalong hindi. Mas gugustuhin ko nang mapunta ang anak ko sa iba. Don't worry. May alam na akong mag-aampon kay Marcia.
Yun pala ang plano nila Ate Lucy at Kuya Charlie. Hindi nila dadalhin sa Amerika si Marcia. Patrick? Ate Ami, tinawagan ko si Patrick para matulungan tayo. Ate Ami, ang sabi ni Ate Lucy, iiwanan dito sa Pilipinas si Marcia at ipapaampun sa iba dahil ayaw ibigay sa'yo ang bata. Saan kaya nila dadalhin si Marcia? Kailangan natin silang pigilan. Alam ko kung saan nakatira si Lucy. Mabuti papuntahan na natin. Halika. Lucy, meet Mrs. Tan. Hi. Hello. Marcia, si Mrs. Tan siya ang aampun sa'yo. Bilisan mo pagmamaneho, masama ako tub ko. Huwag ka mag-alala. Mababawi natin si Marcia. Sana hindi ko na iniwanan si Marcia. Sana binantayan ko na lang siya. Sana tinawagan ko kahit pinapunta sa bahay. Ito ba ang bata? Akala ko 6 years old siya. Eh bakit maliit? At saka payat. Ayoko sa kanya. At sabi ko, ayaw ko ng batang iyakin. Nako, hindi ho. Naninibago lang ho yan. Mabait na bata yang si Marcia. Okay. $150,000 pesos. Salamat po. Malayo pa ba tayo? Malapit na. Paano yan kung pagdating natin doon wala na si Marcia? Dapat hindi ko siya inayaan kunin ni Lucy eh. Tinabay ko yung bata, Patrick. At ngayon, posible hindi natin siya makita muli. Kasalanan ko lahat to. Di ka na. Kunin mo na tong bag mo. Ayoko umalis. Marcia, ano ka ba? Huwag kang magulo. Shh, napakabait ka ha sa bago ng mami. Kunin mo na yan. Tara, tara ho. Si Marcia yun ah. Uy, yung plate number ko, hindi Oo, mo na. ate. Ano, nakuha mo ba? Natandaan ko. Halika na. Sundan na lang natin. Hindi na pa kita hinahanap ah. Hindi ko tayo sa therapy. Ha? Hindi pa ba magaling ang paa mo? Hindi pa eh. Tagal-tagal na nating nire-rehab yun. Hindi pa din? Kaya nga mag-therapy na tayo ngayon para mabilis ako gumaling. Yes, sir. Pero, pwede bang itapos ko muna yung lap na to? Ah, gano'n? Sige, pero pwede ba kitang panoorin? Wag na, mako-conscious ako, no? Oy, wag na! Sige lang. Dali! Napupuligat ako! Pinupuligat! Alilat! Okay na ako. Ibaba mo na ako. Huwag mo na, baka Hindi. kinakramps ka pa. Sige lang. Sandali. Bakit? Pwede na maglakad. Okay nang... ano mo? Hindi, masakit pa rin to. Tinitiis ko lang. Talaga? Masakit? Oo, super sakit. Patingin? Eh, hindi naman yun ang pilay eh. Yung kabila. Oo nga pala. Ano ka ba? Tell me the truth. Pilay ka ba o hindi? So this whole time, nagsisinungaling ka sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Jason! Halika nga dito. Kumuha ka ng pala, ha?
Para malagyan ng fertilizer tong halaman. Opo, ma'am. Sige. Excuse me po. Nakita niyo po ba to? Go! Excuse me, miss. Nakita niyo ba to? Hindi eh. Adok, tulungan niyo kung anak ko may sugat. Bata, gusto mo? Nakaupo ka dito sa baba. Salamat po, gutom na po ako eh. Eh, di ka naman mukhang pulubi, Nawawala ka ba? Opo, Saan ka nakatira? sa bahay ni Mami Ami. Alam mo ba address mo? Saan ka nakatira? Saan ka malapit? Sa simbahan, sa ospital, o sa playground? Sa secret place namin ni Patrick. Sige, i-describe mo sa akin hahanapin natin. Anilet! Pansay mo naman ako. Kanina pa kita gusto kausapin, pero hindi ako makalapit. Kasi, dinalayuan talaga kita. Sorry na. Anilet, huwag ka na magalit. Gusto ko lang kasi ng isa pang chance na maging close tayo. Kaya ako naisipan na magkunwari na injured ako. So that whole scene from the very beginning, with those guys carrying you, kunwari lang yun? Oo. Kinuntsaba ko sila. You hopped all around Boracay, kahit hindi ka naman pilay? Para i-therapy mo ako. Bakit? Anilet, lahat susubukan ko para lang magkalapit tayo ulit. Pero nagsinungaling ka din sa akin. Ikaw rin naman nagsinungaling sa akin dati Magaling na ako pero sabi mo hindi pa ako magaling para mag-therapy tayo. Fine. Nagsinungaling ako sa'yo. Nagsinungaling ka sa akin. Tapos, quits na tayo, okay? Hindi. Hindi pa tayo tapos. Pwede. Anilet, may gusto ko sa'yo. At pansin ko rin meron ka rin nararamdaman para sa akin. Billy, pwede padaanin mo na ako? Hindi. Hindi ka ba nahihinayin sa pinagdaanan natin? Anilet, I love you. I love you, I love you, I love you. Hindi mo talaga ako papalisin? Ang kulit-kulit mo talaga. Sige na nga. I love you. Pakiulit? I love you. Bakit tayo nandito? Ami, hindi ko na alam kung saan pa natin hahanapin si Marcia
Sa naalala ko, dito kami naghahabulan nun eh. Kanina pa tayo paikot-ikot, di natin natunto ng bahay mo. Dali na lang kaya kita sa presinto, baka hinahanap ka na. Alam ko yung puno na yan. Diyan kami naglalaro ni Papa Patrick. Patrick! Marsha! Marcia! Marcia! Marsha! Marcia! Marsha! Dali, dali. Buhatin natin dali sa ospital. We can build a castle. No? Nurse! Nabundol yung anak ko eh. Sir, kailangan ipa-CT scan natin anak nyo, tapos mukhang may bali po itong kaliwang braso. Kailangan natin i-x-ray para makita natin, ha? Okay lang. Tapos Unconscious gawin po niyo lahat. kasi siya eh. Ami, Diretso kami dito galing airport. Okay lang siya? nabalian siya ng braso. Pero successful naman yung operation niya. Kumusta naman kayo? Ito, kinakabahan pa rin kasi hindi pa gumigising si Marcia eh. Pinamigay ko siya kay Lucy. Pinabayaan ko kunin nila si Marsha. Yung pala papaampon nila. Kasalanan ko lahat to. Wala kang kasalanan. Ha? Nagtiwala ka lang kay Lucy. Pero dapat pinaglaban ko si Marsha. Talaga hindi ako karapat-dapat maging mami niya. Mag-isip ng ganyan, mali ang iniisip mo eh. Isipin mo nga sa ating tatlo ni Lucy. Sino nag-aruga sa kanya? Ikaw, di ba? Sino nagsakripisyo sa kanya ng gusto? Ikaw. Sino na lang ang pinakamahal ni Marcia? Ikaw, di ba? Mag-iisip ng ganyan. Marcia. Kumising ka na naman. Patahanin mo na mami-ami mo. Umiiyak siya. Pinapangako ko sa'yo. Hindi na tayo magkakahiwalay. Alam mo ba nung pinanganak ka? Ang tanging hinangit ko lang maalagaan ka. Dahil gusto kitang bigyan ng magandang kinabukasan. Nagtrabaho ako sa Amerika. Kaso hindi mo kita dito. Yung ko na kasi naisip na mali yung ginawa ko eh. Sana lang. Sana lang mabigyan pa tayo sa mga pagkakataon. Kasi gusto
Gusto ko maging isang mabuting ama sa'yo. Kasi lahat gagawin ko eh. Lahat gagawin ko. Alang-alang sa'yo. Isasakripisyo ko yung buhay ko sa'yo. Gumaling ka lang, ha? Mahal ka ng Papa. Papa? Marcia, Marsha. okay ka na. Baby. Si Marcia, okay na. Baby. Okay na. Papa, hindi na babalik sa Pilipinas si Mami Lucy. Hindi na niya ako kukunin uli. Hindi na, anak. Di ba nanggaling tayo sa korte? Tatandaan mo yung maraming abogado. Tapos sabi ng judge na mali yung pinaampon ka ng mami mo sa iba. So pumayag sila na ako na mag-alaga sa'yo. Ikaw at saka si Mami Ani. Opo. Hi! Uy. Sorry ha, nalate ako eh, kasi na-traffic yung tour bus namin. Tapos umuwi pa ako ng bahay para magbihis. Ang init kasi. Bagay. Ano? Gawin mo na yung pinapagawa ko sa'yo. Mami Ami. Oh. Naglalaro ako kanina. Meron akong nahulog dyan, no? Yung gamit ni Barbie. Ah, ganun ba? O sige, hanapin natin. Saan nalaglag? Dito, oh. Saan? Ano ba tong hinahanap natin, ha? Basta magukay ka lang dyan. Ala? Papa Patricia, dali lapit na yan na, oh. Ano to? Alam mo, Ami, unang nahulog ang loob ko sa'yo. Nung makita kong mahal na mahal mo si Marcia. Alam mo, ikaw rin ang dahilan kaya nagsusumikap ako para maging isang mabuting ama at mabuting kapareha. Kaya gusto kong malaman mo na mahal kita. Sana pumayag ang maging isang buong pamilya tayo sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Ami, will you marry us? Oo naman. Yay! Oh. Yay! Congratulations! Congrats! Thank you. Okay. Champagne, ha? Teka, dali, ito muna. Dali lang. There you go. Ang ganda! Hami, ay, ingit ako. Thank you. Oh, sweet. Toast mo na kay Jan. Okay. Ayaw mo na. Yeah. Kayo. Cheers to us. Kami na. Teka, dali. Kayong dalawa kailan? Wala eh. Pag-isipan mo natin. Nag-iisipan mo May yan? naman ligaw eh. Yes, ikaw naman pala eh. Okay, Cheers cheers! to us. To you! Yes! To all! Everyone. So we can build a castle right across the sky and